Magandang araw mga kapatid. Atin ngayong pag-uusapan itong nag-viral ngayon sa social media tungkol sa zombie apocalypse. Marami pong mga tao ang napaniwala sa mga nagpakilalang pastor na nagsasabing pagkatapos daw nating mabakunahan sa COVID ay magpalit anyo daw tayo at magiging zombie. Ayaw mo pagdawat sa vaccine. What will happen this coming September maybe will shock the world. Nagtanaw ko sa prophecy ni Nostradamus nga magkaroon og zombie apocalypse in 2021. We are very close. We are in second quarter. Kining tanang tao sa Monterrey nga midawat sa vaccine, mora ni mo paak sa ilahang pamilya. Dili na siya kasabot, dili makontrol tungod sa virus nga siyang lawas. Mutakod ni. After 3 months, 4 months, kung makabalik panta, anak pa nga panahon or 6 months, baho na kayo ang Monterrey. Ang mga patay, walay mulubong. Ang wala na matay, nahimong zombie. Para mupaak sa ubang mga tao. Mupatay sa ubang mga tao. Mugawas ta din fully armed. Di ta pwede maduulan ng zombie. Pagwardyahan na nato na sama sa tugibot sa bukid, pagwardyahan na to Monterrey, wala na pwede musol. Kay ako maning gi-claim. Abi ninyo comedian ni akong lakaw-lakaw dire. Gi-claim ko ni. Paghitabo sa reset, wala na makapuyo dire. Taga Christ dahil akong papuyo dire. Karamihan sa mga naniniwala tungkol sa zombie ay ang mga kapatid natin sa born again, na ayon sa kanila ay nasa Bible daw ito. Kaya hinihikayat nila ang mga tao na huwag daw magpabakuna upang hindi mapahamak at maging zombie. Totoo nga bang nasa Bible ang zombie apocalypse? Yan ang ating sasagutin sa susunod na video. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay zombie. Ano nga ba itong zombie? Ang zombie ay fictional character na kadalasan nating nakikita sa mga horror movies at mga nobilang katang-isip o fiction. Ayon sa Merriam-Webster's dictionary, zombie is a well-less and speechless human, as in voodoo belief and fictional stories, held to have died and been supernaturally animated. Sa madaling salita, ang zombie raw ay isang fiction o isang katang-isip lamang. Ayon sa kasaysayan, ang konsepto ng zombie ay nagmula pa ito sa paganong paniniwala na voodoo galing sa Haiti at Africa. Sila ay naniniwala na ang mga patay ay pwedeng buhayin muli at kontrolin sa pamamagitan ng mahika at sa mga mangkukulam upang sila ay makakagalaw. Tanong, ang zombie ba ay nasa Biblia? Subukan nga nating i-search ang salitang zombie sa kahit anong version ng Biblia. Ating i-type ang zombie or zombies kung may lalabas ba. Oops, wala pong zombie sa Biblia. Pero kahit pa walang zombie sa Bible, ang mga zombie believers ay gumagamit ng mga bersikulo galing sa Biblia upang isusuporta na merong zombie sa Bible. Ang paborito nilang bersikulo ay ang Zacarias 14:12 at Jeremias 19:9. Pero kung unawain mo ang konteksto ng mga talatang iyon, ay hindi naman sila tumutukoy sa katang-isip na idea ng zombie. Ito ang sinabi ng Zacarias 14:12. At ito ang salot na ipinanalot ng Panginoon sa lahat na bayan na nakipagdigma laban sa Jerusalem. Ang kanilang laman ay matutunaw samantalang sila'y nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga matay mga tutunaw sa kanilang ukit, at ang kanilang dila ay matutunaw sa kanilang bibig. Ang ginamit doon ay salitang salot, hindi zombie. At ito ay galing sa Hebrew na salita na magipa, na ang ibig sabihin sa English ay plague o pestilence o kaya sickness. Ang Zacarias 14 kasi ay ang panghuling kapitulo diyan sa aklat ni Propeta Zacarias. At kung babasahin mo ang kabuuan ng Zacarias 14, ito ay nagpapahayag sa huling pagbalik ni Kristo, kung kailan magsisilabasan ang mga salot sa araw na yun.
Ang salot na yun ay mababasa rin natin sa aklat ng Apokalipsis 15:1. At nagsabing, "At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagila-gilalas, 7 anghel na may 7 salot, na siyang panghuli sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos." Wala pong zombie o zombie apocalypse sa talatang iyon. At walang sinabi doon na ang mga patay ay biglang gagalaw at magiging zombie. Tapos ang mga hindi pa naging zombie ay kakainin ng mga zombie at maging zombie na rin, kagaya ng mga napapanood natin sa mga pelikula. Wala pong ganun. Bagkus, iyon ay nagpapahayag lang sa kaguluhan na mangyayari sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ang isa pang bersikulo na ginagamit ng mga naniniwala ng zombies ay ang Jeremias 19:9. Ito ang sinabi ng Jeremias 19:9. "At pakakanin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae, at kakain bawat isa sa kanila ng laman ng kanyang kaibigan sa pagkakulong sa kagipitan na igigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at ng nagsisiusig ng kanilang buhay." Kung iyong babasahin ang kabuuan ng Jeremias 19, ito ay nagpapahayag sa pagwasak sa siyudad ng Jerusalem. Hindi po ito zombie apocalypse. Sa panahong iyon ay wala nang makakain ang mga Hudyo at sa sobrang gutom ay kumakain na lang sila ng mga laman ng kapwa-tao o cannibalism. Ang cannibalism o pagkain sa laman ng kapwa ay ang ginagawa ng mga tao sa lumang kapanahunan tuwing makakaranas sila ng sobrang kagutuman. Ayon sa Lamentasyon 4:10, ang mga kamay ng mahabaging babae ay mga gluto ng kanilang sariling mga anak, mga naging kanilang pagkain sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. At sa Leviticus 26:29, ito ang sinabi, "At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin." Ayon din sa Deuteronomio 28:57. "At sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipanganganak, sapagkat kanyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa inyo na iyong mga kaaway sa iyong mga pintoang bayan." So ang tanong ngayon, kailan ba natupad itong pagkain ng kapwa-tao o cannibalism ayon sa kasaysayan? Ito ay natupad noong winasak ng mga Romano ang siyudad ng Jerusalem noong 70 Anno Domini. Sa sobrang gutom ng mga Hudyo ay nagawa na nilang kainin ang laman ng kapwa nila. Pati sariling anak ay kinain na nila. Ito ay naisulat sa isang kilalang Jewish historian na si Josephus Flavius sa kanyang aklat na The War of the Jews. Si Josephus Flavius ay namumuhay at sakses siya noong sinalakay at winasak ng mga Romano ang Jerusalem noong 70 Anno Domini. Isinasalaysay din niya doon sa aklat na may nakita siyang babae na ang pangalan ay Mary of Bethsaida, at ang babaeng iyon ay kinain niya ang kanyang sariling sanggol dahil sa sobrang gutom. At dahil mamamatay lang din ang mga sanggol sa panahong iyon, kaya naisipan niyang patayin na lang niya ito at kakainin. Sa makatuwid, ang talata sa Jeremias 19:9 ay tumutukoy sa pagwasak ng Jerusalem sa mga kaaway nito. At sa sobrang kagutuman na naranas ng mga Hudyo ay nagawa nilang kumain sa laman ng kapwa-tao o cannibalism. Wala pong zombie diyan o kaya'y zombie apocalypse. At ang sinasabing hula daw ni Nostradamus na may magaganap na zombie apocalypse sa 2021, ito ay batay lang sa maling interpretasyon nila sa aklat ni Nostradamus na wala namang sinasabi tungkol sa zombie apocalypse. Si Nostradamus o Michel de Nostradame sa tunay na buhay ay isang tanyag na French astrologer at isang Katoliko noong ika-16 na siglo. Siya rin ay isang makata na sumulat sa mga tula na Les Prophetes na pinagkukunan ng marami sa mga hula daw na magaganap sa hinaharap. Ang kanyang apelyido ay Nostradame na ang ibig sabihin ay Our Lady na hango sa titulo ni Virgin Mary
na patron saint ng kanyang lolo noong nagpa-convert ito sa pagkakatoliko mula sa kanyang pagka-Hudyo. Pero kahit na Katoliko si Nostradamus, ang Iglesia Katolika ay hindi kinilala si Nostradamus bilang isang propeta o manghuhula. Dahil ang kinikilalang panghuling propeta ng Iglesia Katolika ay walang iba kundi si Juan Bautista. Yan ay ayon din sa sinabi ng Biblia sa Lucas 16:16 at Mateo 11:12 hanggang sa 13. Pero itong mga nagpakilalang mga Bible-alone believers sa ibang sikta ay naniniwala sa mga hula raw ni Nostradamus kahit na wala namang prophet Nostradamus sa Bible. At kung babasahin mo ang mga hula ni Nostradamus ay napakalawak o general ang pagkasabi nito. Kaya pwede itong bigyan ng samot-saring interpretasyon ng mga nagbabasa nito. Halimbawa na lang nitong sinasabi nilang zombie apocalypse na hindi naman binanggit doon sa aklat ni Nostradamus, kundi idinagdag na lang ito sa mga nagbabasa upang magagamit nilang pangsuporta sa paniniwalang wala naman sa Biblia tulad nitong zombie apocalypse. Atin pong naipaliwanag na ang zombie ay hindi totoo o ito ay isang kathang-isip lang. At atin ring binasa at inintindi ng maayos ang kabuuan ng talata sa Zacarias 14:12 at Jeremias 19:9. Ang konteksto nito ay walang kinalaman sa zombie apocalypse. Bagkus ito ay tumutukoy sa mga salot at kahirapan na mararanas sa mga taong sumuway sa utos ng Diyos. Huwag po tayong maniwala agad sa mga nagpapanggap na alagad ng Diyos o kaya ay mga pastor na kung ano-ano na lang ang mga kathang-isip na itinuturo nila. Sila po ay mga bulaang mga ngaral. Tinatakot nila ang mga taong mahihina ang pangunawa upang dumami ang mga kaanib sa sikta nila. At huwag po tayong matatakot na magpabakuna. Maraming salamat po.